Magandang araw na muli mga boss. Naka-encounter na ba kayo ng ganito sa sasakyan nyo? Na pag medyo mahaba na yung tinakbo nyo, biglang magkakaroon siya ng kalapag dito sa harapan? Ito yung naging problema ni customer na ang ginawa niya, ipinasa niya sa akin yung problema. Na ang naging diagnose ko dito mga boss is itong shock absorber niya. Pero bago ko papalitan yun, i-check ko muna. Mahirap naman kung pagkatanggal ko ng shock absorber is palitan ko agad. Siyempre naman sisiguraduhin ko rin na yung shock absorber nga talaga yung pinanggagalingan ng kalampag. Pangit naman siguro na napagasto siya sa piyesang pinalitan ko tapos hindi naman pala yun nasira. Tsaka ako sasabihin na ay kaya pala meron pang kalampag kasi meron pang ibang sira. Kaya dapat palitan din natin. Na pag gano'n ang paghatol ko, kawawa naman itong si customer. Kaya ang pinaka-the best mga boss, tatanggalin ko itong shock absorber niya tapos i-check ko muna maigi yan bago ko hahatulan na shock absorber nga talaga yung sira niya. Sa pagtanggal naman ng shock absorber mga boss, madali lang. Kung ganito yung sasakyan nyo, nakita nyo naman yung mga tinanggal ko, di ba? Unang-una, yung stabilizer linkage, yung brake hose, tapos yung sensor ng ABS. Na kung iisipin mo, lahat ng nakakabit dito sa shock absorber, lahat yun tatanggalin mo. Especially, syempre, yung mga bolt niyan. Number 19 yung socket wrench na pinantanggal ko dyan, mga boss. At dito naman sa shock mounting niya, number 14 naman yung mga nut na tatanggalin nyo dyan. 5 piraso nga pala na nut yung tatanggalin nyo dito sa shock mounting niya. Kaya kung ganitong klase yung sasakyan nyo, mga boss, nakita nyo naman, di ba? Hindi naman mahirap tanggalin itong shock absorber niya. Dahil after ko matanggal yung 5 nut dito sa shock mounting, pwede ko na ngayon bunutin itong shock absorber. At dahil natanggal nyo na yan mga boss, gagamit ka ngayon ng coil spring compressor. Kung makikita nyo mga boss, ayan yung nilalagay ko. Kailangan kasi bago nyo tanggalin yung nut dito sa shock mounting niya, dapat itong coil spring niya is napaiksi nyo na siya. Once kasi na hindi nyo ginamitan ng coil spring compressor yan mga boss at tinanggal nyo basta-basta dito sa shock mounting yung nut nya, iigkas yan. Pwede kayong maaksidente kasi itong coil spring nya pipitik yan, hahaba siya. Kaya napaka-importante bago nyo tanggalin itong nut dito sa shock mounting nya, kailangan itong coil spring is napaiksi nyo na siya, na-press nyo siya para lumiit. Na hanggat maaari, para sigurado kayong napaiksi nyo na itong coil spring nya, dapat itong coil spring dito sa shock absorber is nagagalaw nyo na siya, hindi na siya lumalaban. Tapos pwede mo na ngayon tanggalin itong nut. Number 19 naman, yung gagamitin mo socket wrench dyan. Ayan mga boss, tinanggal ko na itong nut nya dito sa shock mounting. Nakita nyo, hindi umigkas itong coil spring nya, di ba? Kasi nakapress na siya eh. Pwede mo na ngayon hugutin itong shock mounting. Pati yung coil spring niya, pwede mo na yung pagsabayan mga boss. Iaangat mo lang naman na yan dahil wala na yung nut niya. O di ba? Tanggal mo na. Binaligtad ko itong shock mga boss ha. Tapos ibobomba ko yan. Ramdam ko nga malakas pa itong shock eh. Akala mo walang sira. Pero nung binomba ko siya ng binomba, ayan, lumalagotok pala. Kaya pala matagal muna bago mo maramdaman yung kalampag niya. At ito nga, pati itong bago tuloy, chinek ko na rin para makita ng may-ari kung ano po yung pagkakaiba nila. Kasi yung luma, talagang malakas pa rin siya tumulak. Kaya itinis ko rin itong bago kung magkakaroon nga sa bandang huli ng lagotok. Ayan o, matigas. Ayan, tinesting ko pa. Ayan, binomba-bomba ko rin siya o. Ayan talaga wala. Ilang tulak ko, ayaw talaga tumunog. Kadalasan kasi sa napapalitan kong shock absorber, kung hindi may tagas, wala na siyang power. Itulak mo o kaya hilahin mo, wala na. Pero itong pinalitan ko, tumutulak pa siya. Kaya nga nagdadalawang isip ako na palitan eh. Kaya nga ang ginawa ko, nakaharap si customer, tinulak-tulak ko yan. At nakita niya naman, di ba? At narinig niya, tumutunog nga. Nung matagal ko lang binomba-bomba, yung lumang shock niya. Kaya si customer na mismo yung nag-decide na palitan na itong shock absorber niya. Balik na tayo dito sa shock absorber. Dahil nailagay ko na itong coil, pati itong shock mounting dito sa bagong shock absorber, nakita nyo, hinigpitan ko na yung nut dito sa shock mounting. Dito naman ako ngayon sa coil spring compressor niya. Pag tinanggal nyo itong coil spring compressor niya mga boss, huwag nyong bibiglain, salitan silang luluwagan mo. Edited na kasi itong video mga boss, kaya yung nakita nyo is natanggal ko na kagad. Pero salitan ko yung niluluwagan, tapos dahan-dahan lang siya. At pag natanggal mo na itong coil spring niya mga bossing, pwede mo na ngayon ibalik yan dito sa dati niyang position. Siya nga pala, para hindi ka mahirapan sa paglagay mo ng shock absorber, yung dati niyang position dito sa shock mounting niya, dun mo rin siya itatapat sa butas niya dati. Para sigurado ka na nakalapat ng maayos yung shock mounting.
pag sigurado kang lapat na yan, o pwede mo na ngayon ilagay yung 5 nut dito sa shock mounting. Dapat kamayin mo lang muna yung pagkabit mo ng mga nut mga boss para sigurado ka na naipakapit mo nga siya ng maayos dito sa thread. Maganda kasi yung pag nagtatrabaho ka, lagi kang naninigurado para sa bandang huli hindi ka makalustred at hindi ka mamroblema. At pag okay na, naipakapit mo na yung mga nut o tsaka mo ngayon gamitan ng impact wrench mo. Mas madali mo siya ngayong mahihigpitan kasi sigurado ka na walang problema sa pagkabit mo ng mga nut. Yun nga lang, dapat siguraduhin mo naman maayos yung pagkakahigpit mo ng mga nut dito sa shock mounting dahil ang susunod mong maririnig yan pag maluwag yan, magkakaroon yan ng lagutok. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dyan, dito naman tayo sa shock absorber mo, yung paglalagyan mo ng bolt dito sa steering knuckle nya. Dito mo kasi i-connect itong shock absorber mo dito sa steering knuckle. Medyo gagamit ka ng pwersa dyan mga boss para mailagay mo itong bolt dito sa shock absorber na nakakonect dito sa steering knuckle nya. Gaya nga ng sinabi ko, itong bolt is number 19. At medyo nahirapan ako ipasok kaya pinalo ko yan ng ball hammer. O di ba pasok na siya. Tapos pwede mo na ngayon ilagay yung 2 nut nya. Dahil nga sa kontrahan yan mga boss, gumamit ka ngayon ng number 22. Yung nut kasi niyan number 22 eh. Kaya gumamit ako dyan ng number 22 na box wrench at socket wrench naman na number 19. Para mahigpitan ko itong 2 bolt dito sa shock absorber. At dahil okay na yan mga boss, dito naman ako sa brake hose nya. Naka-bracket yan dito sa shock absorber tapos gamit ka ng socket wrench sa number 12, higpitan mo ng maayos. At dito naman sa sensor ng ABS mga boss, pag naibalik mo na yan sa dati niyang position, pwede mo nang ilagay yung bolt niya na number 10. Ipakapit mo na yan sa thread niya tapos gamit ka ng socket wrench sa number 10 tsaka mo ngayon siya higpitan ng maayos. Pag okay na, dito ka naman sa stub link mo. I-connect mo na yan dito sa shock absorber tapos ilagay mo yung nut niya na number 17 tsaka mo ngayon siya higpitan. Tapos yung bolt sa ABS, chinek ko maigi, hinigpitan ko yan. Tapos itong wire ng ABS, ilagay mo na yan dito sa holder niya. Ganun lang mga boss at maraming salamat sa panonood.